po sa lahat. Ako po ay babati muna sa inyo ng isang magandang tanghali po sa inyo, no? And of course, isang maligayang buwan pa rin ng mga puso kahit papunta na tayo sa Marso, no? Tanong ko lamang sa inyong dalawa. Ano bang pinakanakatakot ba para sa inyo? Pag-ibig ba sa isang tao? Magkautang ka ba sa pera? O kamatayan? Para sa iyo, ano bang pinakanakatakot dito at bakit? Hmm, kamatayan po. Kamatayan, bakit sa'yo kamatayan? Siguro po kasi madami pa po akong hindi nagagawa sa mundo. I see. Ikaw naman. Sige, kung ano yung nasa isip mo, ano ba sa'yo yung nakakatakot ba? Pag-ibig ba? Utang sa pera o kamatayan? Para sa'yo. Kamatayan din po. Bakit po? Ba't sa inyo po kamatayan po yan? Marami po pong walang hindi po narating sa buhay at may marami pang kailangan. Naiintindihan ko naman, lahat naman talaga ng bagay, importante man talaga sa atin yan. No? Pero tanong ko lamang, no? Halimbawa lamang, kunwari gusto nyong mabuhay ng napakahabang panahon, no? Ilang years gusto nyo magtagal dito sa Earth? Kahit anong numero? Ano po? 60 years? 60. Ikaw? 60 years? Depende. Depende. Kung ano may mag-offer sa inyo ng 100 years, tatanggapin niyo po ba? Opo. Ikaw? Siguro po hindi na. Iiwanan mo na. So, pero okay lang. Pat sa'yo parang ayaw mo ng ganun kahaba. Siguro po pag sobrang tanda ko na parang hindi ko na po siya kaya. Ganon. Pero sa tingin nyo, alam niyo ba hanggang kailan tayo magtatagal dito sa mundo na to? Hindi po. Ikaw? Hindi po. Aba, yun ang problema, no? Wala man talaga nakakalam. Hindi ko tinatakot, no? Huwag naman sana, bigyan sa gitna ng interview, bigyan tayo bagsan dito ng puno. O huwag naman sana, ito, ibigyan mong sumabog ito at kuryente tayo lahat. Itong nakikita nyo sa gilid na yan. Hindi ko tinatakot, no? Kasi ang buhay lang talaga ay maiksi lang naman talaga. Opo. Pero ito po, sa tingin nyo, kayo ba may trust issue sa mga tao sa paligid? Hirap ba kayo magtiwala sa isang tao? Bakit sa karanasan mo? Wala naman po. Wala naman. Wala. Ikaw naman. Wala po. So mga palakaibigan kayong mga tao. Opo. Sana all, ganun lang talaga, no? Bakit? Kasi ganito yan. Bigyan ko kayo ng isang simpleng tanong. Patas ba ang buhay o hindi patas? Hindi po patas. Ikaw? Hindi po. Ba't sa tingin mo kaya hindi patas? Dahil po may mga taong naghihirap po, tapos yung iba, mga nasa taas po sila. Ikaw naman. Hindi po pantay-pantay ang ano. Hindi pantay-pantay. Oo, sige, ganito lang. Para masahan nyo maintindihan, bigyan ko kayo ng simpleng halimbawa, ha? Huwag kayong mag-alala, wala kang kinalaman sa halimbawa. Sadyang dalawa lang itong tinutukoy ko. Kunwari, meron tayong isang mabuting tao at isang masamang tao. Yung mabuti, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang karakter, wala siyang sinasaktan na tao, pero baliktad. Siya yung laging nasasaktan, siya yung laging iniiwan sa ere, siya yung laging inaapi. Green flag na nga yung tao na to, pero siya yung laging sinasaktan at heartbroken. Versus, yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kitang pagiging masama, at ang ginagawa nila ay lagi nilang inaapi ang mabuting tao. Ito po matindi. Marami pang kaibigan itong masamang tao na to, at higit sa lahat, ay nagkakajowa po yung mga yan kahit red flag. Lilinawin ko, walang pinapatama kung sino. Huwag naman sanang mag-react agad yung ganyan. Ito'y halimbawa lamang, pero baka ito na yung susunod kong tanong kasi. Sa tingin niyo po ba napapansin yung ganyang trato na yan sa totoong buhay? Siguro po meron. Ikaw, Meron po. ba't kaya gano'n ng mga tao? Kasi mas po, hindi po nila tinitingnan yung hindi po muna nila kinikilala yung pagkatao ng isang tao po. Ikaw? Okay, ganun din. Pero ito lang naman ay, okay lang maging honest dito sa tanong na to, no? Mamili kayo dito sa kulay na to, red o green? Siyempre po, green. Ikaw? Green po. So, familiar naman kayo, no? Kasi ganito yung problema, no? Di ba lahat po tayo ay naturuan? Kung ikaw ay magiging mabuti ka sa kapwa mong tao, di mo isipin ikaw ay aapihin, ikaw ay sasaktan ka ng mga tao. Kasi alam nila,
na tama ang pakikitungo mo sa kanila, pag sila ay gumawa ng kalokohan laban sa iyo, sila ang mapapahamak, di ba? Hindi naman talaga ang mangyayari dapat yan. Kaya lamang sa panahon ngayon, baliktad. Pag ikaw gumawa ng tama, sa mata nila, masama na ka na agad, di ba? Kapag naman ikaw ay gumawa naman ng mali, o may gumawa mali ang mga ibang tao, ay parang normal na lang sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Opo. Kasi ito yung problema eh. Para kasi sa nangyari sa panahon ngayon, kung ano ang nauuso sa mata na nila ay laging tama. Kahit mali ay tama lagi. Pero hindi na naiintindihan, marami doon ay kapahamakan. Kaya minsan napapansin ko kahit simpleng ganun tanong lamang, bakit may tao mga nag-iisa? Bakit yung iba hindi na kinakaibigan ng tao na to? Or ayoko maging parang hugutero dito. Bakit yung iba ay lagi heartbroken o iniwan sa ere? Maayos naman ang pakikitungo, di ba? Kasi yun yung problema eh. Iba-iba tayo ng mga pananaw, kaya lamang pag hindi nagkakasundo lahat-lahat, tayo lahat ang nagdudusa. Hindi lang kayong dalawa, pati ako lahat. Kaya minsan, nagiging komplikado talaga lahat-lahat. Ngayon, para mas inyo maintindihan, sundan nyo na itong mas madadali kong tanong. Tanong ko lamang sa inyong dalawa, kayo ba'y isang mabuting tao po? Opo. Ikaw? Opo. Oh, very confident. Kunwari, i-grade nyo daw sarili nyo from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan nyo po lagay sarili nyo from 1 to 10? Siguro, ano po, 8. 8. Ikaw? Ay, 5. Para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti para sa inyo? Ano po, ang mabuti po ay wala ka pong inaapakang ibang tao, wala ka pong sinasaktan ibang tao. Yun lang. Ikaw naman. Ganun din. Okay, ito. Mahilig mo yung basa ng dictionary? Hindi po. Ikaw. Pero nagsasearch naman kayo kay Google or kay AI kung hindi nyo alam isang salita. Opo. Ikaw, ganun din. Okay lang yun. Kasi bigyan ko kayo ng konting kalaman, no? Alam nyo ba sabi sa dictionary po, pag sinabi daw na mabuti, yan pala may kinalaman sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala siyang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin ito kung tama talaga ang CSR ng dictionary at kung tama talaga ang generate nyo na kayo ay 8 at ikaw ay 5. Halimbawa ng tanong kayo ba'y nakapagsinungaling sa tanan ng buhay nyo po? Ikaw. Yun ang problema. Lahat po tayo guilty kasi yan ang matututo ng isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng pera o hindi man pera ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay nyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napo sa kalsada, di mo lang binalik. At ito pa, nangopya ka ba o nagpakopya ka ng mga sagot sa tanan ng buhay nyo po? Sa exam or quiz? Yun po, quiz. Ikaw? O, kunwari lamang kunwari nandiyan na yung police station sa di kalayuan. Kunwari lamang, bigla kayong dinakip ng mga pulis. Example lamang, no? Yung pala, may nagkaso sa inyo ng pagnanakaw ng lapis, pangungopya sa sagot na katabi. Alam mo yun, yung parang kahit mali na bagay, ay bigla ka na lang kakasuhan at dadaling ka sa tinatawag na pulis, no? Ang punto lamang kasi ganito yan. Kaya dyan pupasok ang trust issue kasi mali na bagay na dapat pagkitiwalaan sa atin, hindi na. Kasi nga natutukso tayo kahit sa maliit na bagay. Kaya lamang ang totoo, lahat agad tayo sa totoong buhay ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Ikaw. Nawawala bang stress nyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Hindi po. Siyempre, halimbawa lang kunwari sinasaktan kayo o niloloko isang tao, no? Siyempre, kung ako naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa mga puso mo, parang gusto mo nang manampal ng tao or kunwari ikaw gusto mo manuntok ng tao, pero sa imagination lamang. Yung nag-iisip ka lang ng masama. Hindi ka naman makukulong, kaya lang may nagsasabi, hindi mo kailangang pumatay ng tao para sabihin nagagalit ka. Hindi mo kailangan sapakin o sampalin ng tao para sabihin nagagalit ka. At hindi mo rin kailangan magmura para sabihin nagagalit ka. Kailangan mo lang palang mag-isip ng hindi maganda sa isang tao. Kaya lamang ito yung sinasabi. Hindi man tayo nakapatay ng tao, nakapatay naman tayo ng masasakit na salita. Kayo ba'y nakaranas minsan ng masasakit na salita laban sa inyo? Opo. Ikaw. Diba, sakit no? Parang kahit gigil na gigil ka kasi yung dahilan kung bakit nakakapag-isip ng masama ang isang tao. Kaya nga ng totoo, lahat tayo dito ay guilty talaga. Pero ito po, nagagamit mo minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabulan. Halimbawa lamang, naglalakad kayo, bigla kayong nadulas, napa-OM, alam niyo na yun? Nababanggit mo minsan yan? Opo. Ikaw. Pero familiar ka doon.
Kasi ganito lamang yan, no? Mahal niyo ba man nanay niyo? Example lang. Yes po. Halimbawa, naglalakad ulit kayo. Suddenly, huwag na naman ulit, nadapa lamang. Magugulating ka. Instead na pangalan ng Panginoon, napalitan mo ay pangalan ng mami mo. OM, insert mother's name. Okay lang ba yung panggulat lamang, expression? Hindi po. Bakit sa tingin niyo hindi? Kasi po, kawalan po yun ng paggalang sa magulang po. Exactly. Kaya hindi nyo kayang gawin yan kasi mahal nyo po ang mga loved ones nyo, mahal nyo po ang mga taong nakikilala nyo ng sobra. So sana nga, gayon din sana sa Panginoon. Kaya lamang ito kasing problema narinig nyo din sa paligid. Kunwari, cellphone. Kunwari, laging mga cellphone exposed, di ba? Tapos biglang nabagsak. Napa-OM, alam mo na. Ang tawag kasi doon ay blasphemy o pamabastos. Imagine mo, walang kinalaman ang Diyos, bigla mong babanggitin sa walang kabuluhan. Unfortunately po, marami pong mga tao ang guilty dito. Lilinawin ko po sa inyong dalawa, hindi ko kayo sinisiraan, hindi ko kayo hinuhusgahan, hindi ko kayo ino-offend. Yung tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Parang ganito lamang yan. Kayo ba tumitingin sa salamin? Opo. So pag may problema sa mukha natin, tumitingin tayo sa salamin. Ganun din po ang tanong ko sa inyo kanina. Para yung daw salamin sa ating sarili. Kung talaga tayo isang mabuting tao, sa tingin nyo kaya, kung tayo po'y kunwari mamamatay, at lahat po tayo ay haharap sa Judgment Day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, sa harap ng Panginoon, kayo ba'y guilty sa nagawa nyong kasalanan or inosente kayong tao? Guilty po. Ikaw. Sa tingin nyo kaya, saan kayo kunwari pupunta pag kayo'y namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Siguro po sa langit. Ikaw. Bakit sa tingin nyo gusto nyo sa langit kayo pupunta? Kasi po madami din po kami nagawang mabuti. Dito po. Mm-hmm. Ikaw naman. Ganun din. Okay, ganito lamang yan. Kunwari may isang kriminal. Di ba na itong tao na to nagnako siya ng pera sa bangko. Nauli siya ng mga pulis at ito pong sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po ako sa nagawa kong kasalanan. Pero para namang di ako siguro sa kulungan pupunta. Opo, judge, nagnakaw po ako. Pero marami naman akong ginawang kabutihan. Parang magagalit ang judge sasabihin, ang tinitingnan ko ay krimen mo, hindi yung mga mabuti mong ginagawa. Anong gusto mong palabasin? Takpan na lang natin yung masama mo ng mabuting gawa. Ang punto lamang kasi, sasabihin ng judge, kailangan pagbayaran ng kriminal ang nagawa niyang kasalanan, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Diba? Yung sinasabi ko po kasi, parang ganyan din ang sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa salita ng Panginoon, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba pong mga nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ginawa daw natin o sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang makating sa langit. Hindi makikita ang karin ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo po ba ay nag-aalala sa sasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, subalit, hindi lang kayong dalawa, lahat tayo, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba ay nag-aalala sa sasabi ng Biblia? Opo. Ano mo po mangyari dapat tayo mag-alala kasi po yung pinag-uusapan natin? Oo, bigla lang itong interview na to, nananahimik lang po kayo, no? Pero don't get me wrong po, wala po masamang intensyon. Ako lang nagmamalasakit lamang kasi ito po ay dapat po gali ito ng isang Pilipino na mayroon siyang pagmamalasakit sa kapwa niya tao. Tanong ko lamang sa inyo, mahal niyo ba sarili niyo? Yes po. Mahal niyo ba ang buhay niyo? Opo. 100% sure? Sure po. Kahit kunwari may nagawa kayong isang kasalanan, mahal niyo pa rin sarili niyo. Alam ko, baka mag-isip kayo Hindi, okay lang yun. Tama naman yun. Kasi bakit? Hindi tayo perfectong tao. Pero tayo po inilikha dito sa mundo na to dahil nga tayo po imahe sa harap ng Panginoon. Hindi tayo pinanganak dito para lang sabihin na magiging madali ang buhay natin. Makakaranas talaga tayo ng iba't ibang pagsubok. Makakaranas talaga tayo ng iba't ibang mga tao. Pero ito kasi ang problema. Sabi kasi sa Biblia, ang kabayaran po sa ating nagawang kasalanan ay kamatayan. Pero don't get me wrong po, no? Hindi ibig sabihin po, kapag po may nagawang kasalanan, patay na kagad kayo, ha? Kayo po ay buhay, kayo ay hindi nilikha ng AI, ha? Hindi kayo AI generated. Kayo totoong tao, ha? Nakikita ko kayo harap-harapan. Pero ito kasi ang problema nga. Sabi kasi sa Bible nga, walang sino man ang mabuti. Kahit isa, lahat po ay nahulog sa kalutian ng Panginoon. Ibig sabihin,
hindi natin nasunod ang utos ng Panginoon. Kaya kanina, ang grade mo ay 8, ikaw ay 5, ang tamang sagot talaga ay bagsak. Lahat talaga tayo po ay bagsak. Alam mo yung simpleng pagsisinungaling lamang. Masama na kagad ang tingin ng tao sa atin, di ba? Nakikita mo yan, di ba? Kasi ganun katindi ang standard ng kabutihan. Kapag tayo may nagawang mali, talagang big deal yan. Pero ang punto lamang po ay ganito kasi yan. Bagamat tayo ay nakagawa ng kasalanan at talagang hell ang naghihintay sa ating lahat-lahat, may isang salita na magbabago po sa lahat-lahat. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Hindi ba narinig yung mercy? Ang awa, narinig nyo na ba? Kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? When you say po mercy o awa, yan po'y paghingi ng tulong sa Panginoon. Parang ganito lamang po yan. Halimbawa, pag kayo may nagawang kasalanan, ang tawag doon ay consequences at ang kasunod ay parusa or punishment. Deserve natin ito pag may nagawa tayong mali. Tama po ba? Opo. Diba? Kaya lang, ito yung problema. Kasi kailan natin maintindihan na bagamat tayo pinakagawa ng kasalanan, dito po papasok ang salitang mercy. Pag sinabi natin sa nating awa, hindi natin ito deserve pero binibigay ito sa atin. Dahil ang awa po sa Panginoon ay dapat natin humihingi tayo sa Kanya lagi, araw-araw. Kasi bakit? Parang ganito lamang yan. Kayo po ba nakatanggap ng regalo sa tanan ng buhay niyo po? Yes po. Ikaw. Ano yung natanggap mo yung regalo na sa tingin mo napakahalaga sa iyo? Kahit anong bagay yan. Siguro po yung yung flowers. Yung? Flowers. Flowers. Ikaw naman. Sa tingin mo, Kahit o hindi mo sure? Hindi mo sure, sige, okay lang yan. Pero minsan naiiyak kayo pag mayroong kayo natanggap na regalo minsan, di ba? Ikaw din, sir. So, naiiyak ka pa pag may natanggap na regalo, no? Pero ito na yung punto. Later on, tatanggapin nyo rin. Tama po ba? Ganun kasi po ang mercy. Hindi natin to deserve kasi dapat deserve natin yung kamatayan. Subalit, dahil sa awa ng Panginoon at alam niya na ang mga tao po'y gagawa ng kasalanan, yun yung dahilan kung ba't ibinigay niya rin yung mercy na kung sino man nangingi sa kanya ng mercy, ito na po yung magbabago sa lahat-lahat. Yun yung inaamin ng kahinaan, humingi ng tulong sa kanya. At pag nangyari yun, ito na po yung tanong na magbabago sa lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po'y umalis o makaalis sa judgment day? Anong ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Any idea? May ginawa pa para hindi tayo mapahamak. Ang clue, anong meron ng December 25? Aside doon, ano yung madalas na pinagdidiwang? Bakit kung 25 na to? pinagdidiwang yung Okay. kaarawan ni Parang ganito lang yan. Kilala niyo ba si Jesus Christ? Diba? Sabi ng marami, ito daw yung birthday daw ni Jesus Christ kapag December 25. Ganito lamang yan. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, ang Panginoong sa Kristo po, nung siya'y nagkatawang tao, wala na siyang hinangad kundi mahalin ang mga tao tulad natin sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Nung si Jesus po ay tao, ganito rin ang ginawa niya. Kinausap niya lahat ng tao, binahagi niya ng salita ng Panginoon, pero ito ang problema. Siya ay inapi, siya ay sinaktan, siya ay iniwan sa ere, at siya ay pinakupat, ipinatay siya sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Nagmamalasakit lang siya. Imagine nyo ang mga tao ngayon, kapag sila'y nasaktan sa isang tao, heartbreak na, di ba? Masasakit yun, di ba? Kaya lamang si Jesus, hindi man siya nakahanap ng pag-ibig na nararanasan ng maraming tao, pero ang kanyang pag-ibig sa pagmamalasakit, yun yung ibinigay niya sa mga tao. Pero ano nangyari? Pinatay siya ng mga tao. Pero si Jesus noong pa man ay Diyos na rin siya. Kung saan siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong talong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas ang isang tao, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya lamang ng Panginoon at ito yung tinatawag na regalo. Yan yung dahilan kung ba't hindi mo deserve,
pero bigla na lang may matatanggap kang regalo. Para daw tayo maligtas, bagamat sa Kanya lamang, may binigyan Panginoon dalawang regalo para magamit natin. Una, narinig yung salitang repentance. Di ba? First time yung narinig. Sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lamang yun. Kapag ba kayo ay nagkalagnat, makapunta ba kayo dito sa lugar na to? Di ba hindi nyo ma-enjoy, di ba? So pag tayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran, lumayo sa kasalanan, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Yan yung repentance. Pagsisisi at pagbabago sa kaisipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagwating din ang bagay na yan, repentance and faith, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na ako sa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Okay lang po maging honest po, no? Sa tingin niyo po ba, na-offend ko ba kayo dito sa ating napag-usapan o hindi naman po? Hindi naman po. Meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay? Meron naman. Nakapagbasa ba kayo araw-araw? Hindi naman po ako. Kasi ganito lang yun, di ba? Pag ginugugutom, anong gagawin niyo? Kain. Diba, natural, kaya may pagkain sa harap dito, di ba? So, kasi pag tayo nagkasakit, pag tayo hindi kumain, magkakasakit tayo, di ba? So, sana ganyan din po ang Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw. Kasi kung hindi natin mabasa ang kanyang salita, ano mangyayari sa atin? Hindi ka agad mamamatay, no? Maliligaw ng landas. Gusto nyo ba mangyari yun? Diba, ayaw natin yun. Kasi, alam mo yung tipo, ito yung pinaka-nakakatakot na yung iba, sabi nila, mas gusto na nilang mamatay kaysa yung magdudusa ka ng, alam mo yung matindi-tindi na, yung sobrang depressed ka na wasak ka na, yung parang lalo kang pinahirapan, parang mas nasahol pa sa torture. Ano gusto nang iparating? Kasi pag tayo po hindi nakapagbasa masyado ng kanyang salita, baka tayo ay maligaw ng landas. Madali tayong tuksuhan. Diba? Kung anong nauuso, akala nila yun yung tama. Yung sinasabi ko sa inyo. Yun yung dahilan kung bakit tayo kailangan maging maingat. Sana po, mabasa natin kanyang salita. Kasi yan ang love letter ng Panginoon na binigay sa atin. Hindi tayo pinanganak sa mundo para tayo ay mapahamak. Pinanganak tayo dito sa mundo na to dahil yan ang gusto ng Panginoon para makilala natin siya. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, walang mabuti sa atin. Lahat po tayo makasalanan. Lahat talaga tayo sa hell mapupunta. Kasi yan ang hustisya ng Panginoon sa ating lahat. Pero mabuting balita, marami namang maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre po, maganda po kung kayong dalawa po ay maliligtas po kung patuloy tayong magsisi sa kasalanan. Yan yung repentance at pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. At pag nagawa ating dalawang bagay na yan, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pilitan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat dito sa oras na to. Meron may katanungan po? So, walang katanungan po. Okay, papasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po. And God bless po sa inyo. And lastly, stay rehydrated na po. Kasi mukhang magsa-summer na po. Diba? So, maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you po. Thank you po.